Ako ay narito ngayon upang mag-aaral ng salita ng Diyos. Ang puso ko ay binubuksan, ang isip ko ay itinutuon, ako ay makikinig at susunod sa salita ng Panginoon. Amen. Manalangin po tayo. Panginoon, dalangin po namin ng presensya mo ngayong umagang ito. Dalangin po namin, Lord God, na ang tinig mo, ang marinig po namin, hindi lamang po sa aming mga tainga, kundi magdire-diretso po ito sa puso namin, sa espiritu po namin. At dalangin namin po, Panginoon, ikaw po nawa ang kumatok sa amin pong lahat para kami po ay maging malago at mabunga at matibay na mga anak po ninyo. Pagpalain mo po nawa ang paghahayag namin at pag-aaral namin ng inyong salita sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Lord God, you are welcome in this place. You are the head of this church. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Mari na po tayo makaupo. Minsan po, mayroong isang dalaga, isang dalagita na nahulog po sa isang balon. At syempre po, dahil nahulog siya sa isang balon, nagpapanik-panik po itong dalagita na to. At syempre po, hindi maganda yung kanyang pakiramdam. Tumatawag po siya sa mga tao, tulungan niyo ako, help me! Sabi niya po gano'n. At nung nakita po siya ng mga kalalakihan, ng mga tao na nadoon po siya sa ilalim ng isang balon, naghulog po sila ng lubid para po itong babaeng ito ay mahila nila pa itaas. Pero nung nandoon na po yung lubid, ayaw pong sumama pataas itong babae. Sabi po niya, tawagin niyo tatay ko. Hindi na, wag na, matagal pa ang tatay mo. Ito na yung lubid, hawakan mo na lang, hihilahin ka namin pa itaas. Sabi po ng babae, hindi, ayoko pumayag. Gusto ko andyan ng tatay ko. So dahil po doon, hinanap nila yung tatay ng babae. At nung dumating po yung tatay nito pong babae na ito, alam niyo po itsura ng tatay? Payatot na maliit. Akala naman ng mga tao, akala naman namin, kaya mo hinahanap ang tatay mo, dahil siya ay maskulado at matangkad at malakas na tao. Yung pala, ang tatay mo, payatot na maliit. Pero nung makita po nitong dalagita na nahulog sa balon ng kanyang tatay, pumayag na po siya na siya po ay hilahin pa itaas sa lubid. Nung makita niya po ang tatay niya, lumakas po ang kanyang loob. Kasi po alam niya, ano man ang mangyari, basta hawak ng tatay niya yung lubid, meron siguradong isang tao na hindi bibitaw. Meron siguradong isang tao na magkamatayan na hindi papayag na siya ay mahulog muli doon po sa balon na yon. Napakalaki po ng tiwala niya, nitong dalagang ito, sa kanyang tatay. At sana po tayo, ang mga tatay natin, ay ganoon din po ang uri ng tiwala natin. At tayo rin naman po ng mga tatay, sana po ganoon din po yung uri ng pagiging trustworthy natin sa ating mga pamilya. Kaya ang pamagat po ng mensahe natin ngayong umagang ito, In Dad We Trust. And I hope ganyan po talaga ang tiwalaan natin. So samahan niyo po ako sa pagbabasa sa Mark chapter 5, 21 to 23. Very familiar story to many of us. Si Jesus ay sumakay sa bangka at bumalik sa kabilang ibayo. Nasa baybayin pa lamang siya ng lawa ay dinumog na siya ng napakaraming tao, which is very normal for Jesus na dinudumog po siya ng napakaraming mga tao. Verse 22, naroon din ang isang tagapamahala ng sinagoga na ang pangalan ay Jairo. Pagkakita kay Jesus, siya ay lumuhod sa paanan nito at nagmakaawa. Ang atin pong pag-aaral ngayong umaga ay tungkol kay Jairus. At palagay ko po, hindi na po ito bago sa iba sa atin. Who was Jairus? According po sa binasa natin. Sa Tagalog, siya raw po ay tagapamahala ng sinagoga. In English, siya po ay tinatawag na president of the synagogue, at yung iba pong salin ang tawag sa kanya ay synagogue ruler. So siya po, hindi man natin matukoy kung sino siya sa sinagoga, pero sigurado po siya yung isa sa pinakamataas ang posisyon sa sinagoga. Hindi po siya saserdote, hindi po siya pare, pero siya po yung synagogue ruler, administrator, maaari, chairman of the board, basta po isa siya sa mga matataas na posisyon doon po sa kanila pong synagogue. At dahil po doon, ibig sabihin, siya po isang powerful na tao. Dahil para po sa Israel, kung minsan po nakakalimutan natin, sa Pilipinas po, meron tayong separation of church and state. Di ba? Iba yung constitution ng church, iba yung batas ng church, iba yung constitution ng bansa. Hindi pwedeng makialam ang bansa sa church, hindi rin pwedeng makialam yung church sa bansa. Meron po tayong ganun sa Pilipinas. Pero sa Israel, the church is the state. And the state is
the church. Kaya kung gusto mo na magkaroon ng titulo, gusto mo maging lawyer, halimbawa, dito pag lawyer, pag-aaralan mo yung Constitution ng Pilipinas. Sa kanila, kung gusto mo maging lawyer, pag-aaralan mo ang Bible. Ang galing, di ba? Kasi the church and the state is the same. So ito pong si Jairus, isa pong ruler ng isa pong sinagoga, hindi po siya basta-basta. Siya po ay mataas ang ranggo, hindi lang sa church, kundi sa estado. Mataas din po ang kanyang ranggo. Therefore, he is a powerful man, he was a religious person, and most probably a wealthy person as well. Ito ang kanyang mga qualification. Tuloy natin yung pagbabasa. Mark 5:23 and 24. Pagkakita kay Jesus, siya'y lumuhod sa paanan nito. At nagmakaawa. Nag-aagaw buhay po ang anak kong dalagita. Maawa po kayo. Sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya ay gumaling at mabuhay. Sumama naman si Jesus. So Jairus was everything that I said about. He was powerful, he was religious, he was wealthy, but most importantly, Jairus was a father. Isa lamang po siyang simple na tatay. Alam po, we could be anything, but when it comes to our children, we are simply fathers. Yung mga tatay po, naging pangkaraniwan lang. Pag nasa hukuman, your honor ang tawag natin sa kanya. Pero pag nasa bahay, dad, tatay. Ganun lamang po. Simpleng tatay lamang po siya. We forget our ranks, we forget our position, we forget our dignity. Kung papansinin niyo po si Jairus, sabi ko nga po, mataas ang ranggo nitong Jairus na to. Pero pagkakita niya kay Jesus, ano po ang kanyang ginawa? Doon sa binasa natin, pagkakita niya kay Jesus, siya po ay lumuhod. Lumuhod. Nagmakaawa. Nasubukan niyo na bang magmakaawa? Alam niyo, maraming tao ma-pride. At maraming tao magsasabi, mamamatay na lang ako, hindi ako magmamakaawa. I hope wala pa rito nakaranas, makasubok na magmakaawa. Maawa na po kayo, huwag niyo akong tanggalin sa trabaho. Maawa na po kayo, pautangin niyo ako. Maawa na po kayo. I hope walang dumating sa atin sa ganung posisyon. Pero si Jairus, mayaman, powerful, pero natutong magmakaawa pagdating sa anak. At hindi lamang po yun, no? Kami yung mga kalalakihan, alam niyo po, mapapride kami. Alam niyo naman, mga lalaki mapride yan eh. Pero alam niyo po, kapag ka nagkaroon ka ng anak, nawawala yung pagiging tigasin mo. Ako po, nung binata po ako, ang tulin ko hong mag-drive nung binata ako. Meron po akong kotse, ang pinaka matulin ko po na tinatakbo, normal na takbo ko po is ang mga, lalo na expressway, mga 140, mga ganun takbo ng kotse ko nung binata po ako. Ang sabi po ng mekaniko ko, ang tulin mo na magpatakbo. Dapat mga mga 100 kilometers per hour lang. Alam niyo, natawa ako sa kanya. 100 kilometers per hour? Ang bagal niyo naman magpatakbo. Pero alam niyo po, nung nagkaanak ako, naintindihan ko na. No, pag nagkaanak ka, lalo na po pagka sakay ko, yung buong pamilya ko, lahat ng importante sa akin, nandito sa kotse na ito. Kaya hindi na ako nagpapatakbo ng 140. 130 na lang. Ang takbo ko ngayon kasi naging Christian na ako. Hindi 100 na lang. No? 100 na lang, tama na lang yun. 100 kung expressway pa yun. No? Kaya pagka tumataas-taas na ron, tinitingnan na ako ng asawa ko. Pero totoo po yun. Kung tigasin ka nung araw, pag nagkaroon ka ng anak, bigla ka nagiging malambot. Tigasin ka, pero ngayon nagbe-baby face ka. Di ba? Kung ano sabi mo sa anak mo, bulaga, bulaga. Naiiba itsura mo. Nagbe-baby-babyhan ka. Napakalimutan mo yung ranggo. Dati, maarte ka, maselan ka. Nung nagkaroon ka ng anak, hindi niya maubos yung pagkain, ikaw ang kakain. Di ba? Dati, maselan ka. Ngayon, hinihimas mo yung puwit ng anak mo dahil hinuhugasan mo yung puwit. Nawawala yung selan kapag ka ikaw po ay nagkaroon ng anak. Naiiba ka, yung angas mo, nawawala yung angas mo kapag ka meron kang anak. Yung yabang mo, nawawala ang yabang. Tulad po ni Jairus, nawala ang yabang niya. Pag anak mo nang may sakit, kahit hindi ka marunong mangutang, matututo kang mangutang. Kahit yung kamag-anak mo na matagal mo nang hindi kinakausap, kakausapin mo bigla dahil nangailangan ka. Hindi para sa sarili mo, kundi para sa anak mo. Yan pong isang bagay na minsan po nakakalungkot, hindi nauunawaan ng mga anak natin.
Hindi ho nila alam kung ano ang gagawin natin para sa kanila. No, hindi ho nila alam kung ano yung binitiwan natin para po sa kanila. Lalo na po yung mga nanay, all the Father's Day ngayon. No? Yung mga nanay, alam ko ho, pagkadalaga pa yan, nag-uubos ng pera talaga yan. Sa kilay, sa buhok, sa skincare, no? Ang dami-dami niyan. Sa toner, sa moisturizer, ang dami-dami niyan. Pero pag nagkaanak na yan, ang unang-una hong pinapalitan yan, pantalon. Kasi yung waistline, hindi na kasya. Sinasacrifice bigla. Napakarami pong sakripisyo ng magulang para sa mga anak. Pero ang mga tatay po, minsan di natin napapansin, alam niyo po, ang daming sakripisyo ng mga tatay. Para po sa pamilya, para po sa mga anak. Mga fathers and mga parents, we are willing to give anything for our children. At yan po ang nangyayari dito po kay Jairus. Kinalimutan niya posisyon niya, kinalimutan niya estado niya, lumuhod, nagmakaawa, at ipinagsiksikan ang sarili sa madla para lamang makalapit kay Jesus. Tuloy po natin, verse 35 and 36. Habang nagsasalita pa si Jesus, may ilang taong dumating mula sa bahay ni Jairo. Diba, sumama si Jesus, diba, sabi doon sa huling binasa natin, at sumama si Jesus sa bahay ni Jairo. Habang nagsasalita pa si Jesus, may ilang dumating na tao mula sa bahay ni Jairo, patay na po ang inyong anak. Huwag niyo po ninyong abalahin ang guro, sabi nila. Ngunit, nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya kay Jairo, huwag kang matakot, manampalataya ka lang. Okay, sumama si Jesus, pauwi na sila doon sa bahay ni Jairo, may sumalubong sa kanila. Isang taklesa na tao. Sabi, huwag niyo nang abalahin ng guro, patay na anak niyo. Brutal yung pagkakasabi sa kanya, itong tao na to. Di ba, wala man lang sinabi na, excuse me po, meron po akong masamang balita. Wala man lang ganon, diretsahan, patay na po yung anak ninyo. Na minsan po may mga taong ganyan. Wala man lang ka wisdom sa pagbibitaw ng salita. Wala man lang ka konsiderasyon sa pagbibitaw ng salita. Minsan po yung tinatawag natin na brutally frank. Minsan sinasabi natin, honest lang ako. Minsan sinasabi natin na nagpapakatotoo lang ako. Alam niyo po, yung mga nagpapakatotoo sa ganitong paraan, hindi po loving. Hindi loving. Walang konsiderasyon. Basta yun na nasa puso ko, di sinabi ko. Hindi po ganun yun. Dapat po meron tayong paraan ng pagsasabi ng tama sa kapwa po natin. Diba? May nakita ka. Pag may nakita ka ng mataba, sabi mo, ang taba mo. Didiretsuhin mo na ganun? Diba? Sabi mo man lang, na-promote ka ba? Di ba papunta doon yung usapan, pero at least hindi mo siya diniretso. Buti siya, hindi niya sinasabi sa'yo na, ba't ikaw ang pangit mo? O, di ba? At least hindi siya ganun kadiretso sa'yo. Sa halip na sabihin mo na, ang pangit mo, pwede mo naman sabihin, hindi ka gagandahan. Pareho din naman yun, pero hindi masakit sa kalooban. Di ba? Hindi ka kagandahan. Di ba? O kaya pag may nanliligaw sa'yo, at babaste din mo, huwag mo sabihin na, hindi kita type. Sabihin mo, parang hindi tayo will ni Lord. O, di ba? Sinali mo pa si Lord sa kalokohan mo. Di ba? At least hindi masakit. Ito po yung ginawa dito, dire-diretso siya, no? Dire-diretso siya. Ay, patay na yung anak nyo. Brutally frank. So, wag pong ganon. Magkaroon tayo ng wisdom kapag nagbibitaw po tayo ng salita. Tuloy natin, 37 and to 40. At hindi pinayagan ni Jesus na sumama sa kanya ang mga tao, maliban kina Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ni Jairo, nakita ni Jesus na nagkakagulong mga tao. May mga nagiiyakan at nananaghoy. Pagpasok niya, ay kanyang sinabi, bakit kayo nagkakagulo at nagiiyakan? Hindi patay ang bata. Siya'y natutulog lang. Verse 40, dahil sa sinabi niya, pinagtawanan siya lang mga tao. Ito mga tao Normally, we mock what we do not understand. Kasi Jesus, hindi naman siya nagjo-joke, pero pinagtawanan siya kasi akala ng mga tao, joke time si Jesus, natutulog lang daw. Verse 40, tuloy. Subalit pinalabas niya ang lahat, maliban sa 3 alagad at sa mga magulang ng bata, at pumasok sila sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng bata at sinabi, Talita kum, na ang ibig sabihin, Ineng, bumangon ka. Noon din ay bumangon ang bata at lumakad at labis na namangha ang lahat.
Ang batang ito ay 12 taong gulang na, 12 years old. Mahigpit na ipinagbili ni Jesus na huwag nilang sasabihin kanino man ang nangyari. Pagkatapos, iniutos niyang bigyan ng makakain ang bata. Pansin niyo po ginawa ni Jesus. May sumalubong, patay na ang bata. Pagdating doon, nag-iiyakan, naghahagulgulan, tapos nagtatawanan dahil sabi ni Jesus, natutulog lang yung bata, no? Para mga may tama, nag-iiyakan, tapos biglang nagtatawanan. Pero ang ginawa po ni Jesus, okay, hindi kayo naniniwala, hindi kayo kasali. Ang pwede lang sumama sa loob, yung mga magulang at saka yung 3 alagad ko kasi silang naniniwala. Ano po ginawa ni Jesus? Yun ang mga negative mag-isip, initsapwera niya. O, yun ang mga kumukontra, hindi niya sinali. Panggulo, makaka-discourage lang kayo. Ang sama na nga ng loob nito magulang dahil namatay yung bata. Ini-encourage ko nga, sabi ko natutulog lang. Tapos tawa-tawa pa kayo dyan. Pag sinama kayo sa loob, baka pinagpe-pray ko, kumukontra-kontra kayo. Hindi lang sinama ni Jesus. No, minsan ganyan din po kailangan natin Kailangan din ho natin ng mga tao na may encourage tayo kapag kakasama natin. Hindi yung kapag malungkot ka na, tapos nakausap mo yung isang tao, pagkatapos mo siya makausap, gusto mo na magpakamatay. Tapos mo siya makausap. Kung ano pinagsasabi sa'yo, sabi ba naman sa'yo, unfair talaga ang buhay. May kilala rin akong ganyan, nagpakamatay. Ganun pa sinabi sa'yo. So, importante po talaga na may wisdom po tayo, katulad po ni Jesus. So, surround yourself with people who will encourage you rather than discourage you. And such person, especially, is your father. Ngayong umaga ngayon po, we are celebrating Father's Day. At ang pamagat nga po ng mensahe natin is, in Dad we trust. Bakit po tayo nakakapagtiwala sa atin pong mga tatay? Why can we trust our father, our dad? In Dad we trust, ang title natin, because we trust Dad to be resourceful. Inaasahan po natin na kung ikaw ay tatay, you are resourceful. Kita niyo po nangyari dito kay Jairus. Hindi naman po ito noong unang panahon, di ba? Hindi tulad ngayon, pag merong pupuntahan si Jesus, nakikita mo yung schedule, nakikita mo yung itinerary ni Jesus. Walang ganon. Si Jesus po biglang sumusulpot. No, hindi mo alam kung saan siya bukas, hindi mo alam kung saan siya next week. Biglang sumusulpot si Jesus. Ito pong si Jairus, kung nasaan yung mga tao, hinahanap niya po si Jesus. At nung makita niya po kay Jesus, look at the words na ginamit dito. Pagkakita niya kay Jesus, sinunggaban niya si Jesus. Although hindi ginamit yung word na sinunggaban dito. No? Pero pagkakita niya kay Jesus, sabi rito. Okay, nung makita niya si Jesus, napakaraming tao, lumuhod kaagad siya nung makita niya si Jesus. Yung ibang mga tao, pasalubong kay Jesus, pero siya paluhod kay Jesus. Alam niyo po kung ano masasabi natin dito kay Jairus? He was very resourceful. Napakaraming tao. Imagine niyo yung napakaraming tao. Pero sa napakaraming tao na ito, nakalusot si Jairus. Sa napakaraming tao na ito, nasunggaban ni Jairus si Jesus. At sa napakaraming tao na ito, na-invite ni Jairus si Jesus. At si Jesus, sumama sa kanya. Palagay ko po ito, napakaraming tao na ito, gusto lahat invitin si Jesus. Gusto lahat makita, makasama, mahawakan si Jesus. Pero dahil resourceful si Jairus, siya po ang nagwagi. Siya po ang nagtagumpay. Na bakit po siya resourceful? Because at that time, he was not the ruler of the synagogue. He was not the president of the synagogue. At that time, he was a father who loved his daughter. Nung time na yon, mahal na mahal niya, umiral ang kanyang pagkaama. At nung umiral po ang pagkaama ni Jairus, lumabas po ang kanyang pagiging resourceful. Now, we need to learn from Jairus. Mga tatay, we need to learn to grab opportunities for our families. Dapat po marunong tayong mag-grab ng opportunity. Ano ba Tagalog ng resourceful? Hinahanap ko kung ano yung Tagalog ng resourceful. Ang nakita ko pong magandang Tagalog word ay maparaan at madiskarte. Ilang mga tatay na nandito ngayon, honestly speaking, masasabi mo ba na ikaw ay maparaan na uri ng tatay? Masasabi mo ba na ikaw ay madiskarte na uri ng tatay? No, sa panahon po ngayon, sa dami ng problema, sa dami ng gastos, hindi po pwede ang tatay na hindi madiskarte. Hindi po pwede ang tatay na hindi maparaan.
Dapat po sa panahon ngayon, marunong ho tayong gumawa ng paraan. Dapat po ang mga tatay problem solver. Yan naman po usually sa mga tatay eh. Ang mga tatay po dapat pinapapwede ang hindi pwede. Yun yung uri ng tatay. Na meron po akong kilala na isang tatay, nagkaroon sila ng emergency. Yung kanyang sasakyan ay namatayan ng baterya. Sarado na yung mall. Ano gagawin niya? Namatay yung baterya. Alam niyo po ginawa? Pinabuksan yung mall. Nasa parking lot siya. Ayaw umandar ng sasakyan. Ang ginawa niya po, kinatok niya yung mall. Sabi niya doon sa guard, akit lang ako doon sa hardware. Pagpalagay na, Ace Hardware. Ay, sarado ng mall, sir. Baka bukas pa yung hardware, hahabulin ko lang. O sige, bahala kayo. Binuksan yung mall para sa kanya. Pagdating niya po doon sa hardware, sa second floor, nagsasara na. Sandali! At pagdating doon, nakita siya, bakit sir? Kailangan ko nang bumili lang ng liabe at saka ng screwdriver kasi ayaw umandar ng sasakyan ko. Sarado na ho kami, sir. Liabe lang at saka screwdriver. Sarado na po yung cash register. Yun lang, simple lang naman, baka pwede. Alam niyo po, sa kapipilit, binuksan yung hardware. Pumasok sa loob, sarado na yung cash register, pumasok pa sa back office at doon pa nagbentahan, nagresibo pa ng sulat kamay. Alam niyo po yun, ang mga tatay po dapat hindi pumapayag na, ganun ba? O sige, sorry na lang ako. Ano gagawin mo? Tutulak mo pa uwi yung kotse. No, dapat po ang mga tatay maparaan. Dapat po ang mga tatay madiskarte. Dapat po ang mga tatay problem solver. Kasi po, normally, ang mga nanay, total, hindi naman Mother's Day ngayon, no? Ang mga nanay po, madaling makakita ng problema. Kulang ng sampayan. Yan sasabihin ng mga nanay. Tumutulo yung lababo. Sabihin ng mga nanay. Tapos, isang linggo na nagsasalita yun, tumutulo ang lababo, tumutulo ang lababo, tumutulo ang lababo. 3 times a day. For 7 days. Sinasabi niya yun. Hindi niya gagawa ng paraan yun. Hindi huhiga ang nanay sa ilalim ng lababo, tapos lalagay niya ng bulkasil. Dapat po, mga tatay, maparaan. No, kasi minsan tayo mga tatay, pag may mga problema, yan po kung maganda sa mga tatay eh. Pag may problema, tagagawa ng solusyon ang mga tatay. Nakita mo, sabi ng asawa mo, kulang ang sampayan, ibig sabihin nun, bumili ka ng alambre at maglagay ka ng panibagong sampayan. No, pag sinabi ng asawa mo, meron nakapasok ng malaking daga, o sinabi ng asawa mo, meron pundido na ilaw, ang ibig sabihin nun, gumawa ka ng paraan. Dahil hindi yung asawa mo ang kukuha ng baseball bat para manghuli ng daga. Ikaw ang gagawa ng paraan. So, fathers should be problem solvers. Pagdating po sa mga bahay po natin. No, and basically, men are problem solvers naman po talaga. Buti na lang, ganun po ang mga lalaki. Gusto po namin nagkukutingting, nagkakalikot. Ayaw ho namin ng, pansinin nyo to, ayaw namin na nagtatapon ng gamit. Napansin niyo ba? Sa mga bahay natin, no? Andun yung mga, may tambakan yung mga lalaki doon. Andun yung mga lumang sapatos, andun yung mga eco bag ng SM, no? Nandoon yung mga, kung ano-ano tambakan, meron doon. Andun din yung daga doon sa tambakan na yun. Kasi po kami yung mga tatay, kunyari relos, nasira yung relos, sasabihin ng asawa, bilhin tayo ng bago. Sabihin ng tatay, kaya kong gawin yan. Gagawa siya ng paraan ngayon dyan. Ayusin niya yung mga nasisira na yan. At least po yan yung isang trait na dapat nakikita sa isang tatay. Ano ho? Maparaan at madiskarte. So, madiskarte ka ba bilang tatay? Are you a handyman? No, ikaw ba ay nagre-recycle? Ikaw ba ay nag-aayos? No? Alam niyo po, we love fixing things. Kaya kapag yung asawa namin lumapit sa amin, iiyak-iyak, ay iniisip po namin, ano kaya sira nito? Ayusin ko kaya ito? Ano problema? Yun ang tanong namin. Pag nakita namin kayo umiiyak, sabi namin, ano problema? Kasi ibig sabihin nun, susolusyonan namin yung problema mo. Yung pala, gustong marinig ng asawa namin, talaga? Sinabi niya yun? Grabe talaga yung kumari mo na yan, no? Masakit siguro, no? Yun ang gusto palang marinig ng mga babae. Kami naman, nung iniisip namin, anong hihigpitan namin sa tornilyo? No, ganun po mag-isip. Kasi po, mga lalaki ay problem solver po talaga. So, pati madiskarte sa pera. Sino po ang mahilig mag-isip ng pagkakakitaan sa bahay ninyo? Yung babae o yung lalaki?
Now, siyempre, iba-iba naman yan. Pero generally speaking, yung lalaki po ang nag-iisip kung paano madadagdagan yung income. Yung lalaki po nag-iisip. Minsan nakakita ako ng jeepney driver. May tindahan sa loob ng jeep niya. Diba? Nakasabit yung mga chichirya, nakasabit yung mga sabon, nakasabit yung mga shampoo sa loob ng jeep. Yun ang iba na may mga kotse rito. No? Alam ko, yung iba sa atin, ginagawa yun eh. Bago umuwi, binibiyahe muna yung kotse. Nagagrab muna. Di ba? May biyahe muna. Kasi po, madiskarte. Mga kapatid, there are two kinds of people. Those who wait for opportunities to happen, and those who make opportunities happen. Mga tatay, alin tayo dyan? Do you wait or do you make opportunities to happen? Wala kang trabaho. Nag-aantay ka ba? Natawagan ka? O ikaw ang naghahanap kung paano ka magkakaroon ng pagkakakitaan? We make opportunities to happen. Alam niyo po, nakakaawa ang isang pamilya na mahihiyain ng tatay. Naniniwala po kayo? Nakakaawa ang isang pamilya na mahihiyain ang tatay. Kaya mga tatay, okay lang po na mahihiyain tayo sa ibang bagay. Pero pagdating po sa pamilya, hindi po pwede na mahihiyain po tayo. Asin mo yung hiya na yan. Magugutom ang pamilya mo kapag kahihiya-hiya ka. Hindi po pwede ang mahihiyain. So make opportunities to happen for your family. Pangalawa po, why can we trust Dad? We trust Dad because we trust Dad to be responsible. In Dad we trust Dad, siya po ay responsible. Question, bakit kaya si Jairus ang naghahanap kay Jesus at hindi yung nanay ang naghahanap kay Jesus? Pag meron hong may sakit sa inyong mga anak, sino ho naghahanap ng doktor? Yung nanay o yung tatay? Di ba? Dito, ang naghahanap ng doktor, actually, madali maghanap ng doktor eh, pero mahirap hanapin si Jesus. Yung nanay naiwan para po alagaan yung dalagita, pero yung tatay, siya po yung naghalughog sa buong Judea para po hanapin ito pong si Jesus na ito. No, because he was a responsible father. Absent po siya sa trabaho. Ito yung mensahe natin last time eh. Family or ministry? Ano ministry niya? Sa synagogue. Pero may sakit yung anak ko. Absent sa trabaho para po mahanap niya si Jesus. Because Jairus was a responsible father. Hindi po siya tamad. Hindi po siya pabaya. Kahit mayaman si Jairus, kahit powerful si Jairus, hindi po siya tamad at hindi po siya pabaya. Siya po ay isang responsable na father. Mga tatay, hindi pwede sa tatay ang tamad. Na huwag niyo nang tignan. Kung meron naman tatay dito na tamad, hindi pwede ang tatay na tamad at irresponsable. Hindi po pwede yun. Dapat kumikilos. Dapat to may plano in the future. Kagabi nakakatuwa, nag-uusap kami ng ibang mga tatay. Ang pinag-uusapan namin ay St. Peter. Ataol. Pinag-uusapan kami kagabi, magkano na ba Ataol ngayon? Magkano na ba ang memorial service ngayon? Nung may plano in the future, hindi mamamatay ka na lang bigla tapos haasa ka, bahalaan sila, palibing na lang nila ako. Kaysa naman ayaw nila ako palibing, hindi mabubulok ako. Diba? Bahala silang mga muya ko. Hindi eh. Diba? Dapat po meron po tayong mga plano sa buhay po natin. Hindi po pwede yung irresponsible. Alam niyo ba kung anong pinaka-main responsibility ng isang tatay? Bilang mga Filipino, alam po natin yan, ang mga tatay ang magiging dapat haligi ng ating mga tahanan. Di ba yun ang tawag sa atin eh? Ang mga nanay po ay ilaw ng tahanan, ang mga tatay ay haligi ng tahanan. Ang pundasyon, si Jesus. Pero ang haligi, si tatay. Si nanay, di ba? Ilaw ng tahanan. Kaya yung tatay, kita niyo po, pagka nasunog ang isang bahay, sunog lahat, ano natitira? Haligi. Kasi matibay po talaga yung haligi. Tatay ang poste. Mga kapatid, babagsak ang pamilya kapag mahina ang poste. Mga tatay, whether you like it or not, hindi ka pwede mahina. Babagsak ang pamilya mo kapag ikaw ay mahina. Kailangan maging matibay na uri ng tatay po tayo. Every building depends on the post
no, doon sa hukay, sa foundation, at saka doon po sa columns, sa mga poste. Pag mali ang bakal, mali ang tibay, babagsak po ito pong buong building na ito. Kaya kami yung mga tatay, kung mapapansin po ninyo, meron kaming anak. Ibang magpalaki ang nanay kaysa ibang magpalaki ang tatay. Ang nanay po, pag nagpalaki, ilaw ng tahanan. Di ba? Gusto natin ng kaliwanagan. Gusto natin ng maaliwalas, mabango, komportable. Kaya po mga nanay, nagpapakita ng pagmamahal sa kanilang mga anak. Kahit po, naiinis na yung nanay. Lagi nila ako naglalaba, tanda-tanda na, ako pa rin tagalaba. Pero susunod na linggo, siya pa rin ang maglalaba. Yung mga anak, nakakalat yung mga damit, nagbubunga nga yung nanay. Yung mga damit ninyo, damputin ninyo. Ano ako rito, katulong? Pero habang siya nagbubunga nga, dinadampot pa rin niya yung mga damit-damit na yon. Kasi po ang nanay ay ilaw ng tahanan. Pero ang tatay po, paano po kami magpalaki ng mga anak namin? Hindi ho namin bine-baby. Ang mga tatay po, pag pinaalagaan ninyo ang mga anak sa mga tatay, hahayaan po namin yan. Gumagapang yan. Sabihin ng nanay, yung anak mo, ba't hinahayaan mo gumapang? Hayaan mo, matuto sa buhay yan. No, kahit bata pa lang, kasi yung goal namin, lumaking matibay ang mga bata. Lumaking matatag ang kalooban ng mga bata. Yun po ang goal ng mga tatay. Lumaking madiskarte yung mga bata. At lumaki sa hirap yung mga bata. Maniwala po kayo sa akin. Gusto po namin, kung kami tatanungin namin, lumaki sa hirap yung mga bata. Kasi po, yung mga lumalaki sa sarap, sabi nga ni Balagtas, karaniwan ay hubad. Diba? Sa ano raw, sa diwa ay salat, sa dunong, sa bait ay kulang. Pero pagka lumaki po sa hirap yan, lumalaki po yan ng matibay. Di ba yung gusto ninyong mga anak natin? Gusto niyo ba paglaki ng anak ninyo katulad nyo? Gusto niyo ba katulad nyo yung anak nyo? Kung masipag ka, sasabihin mo, oo, gusto ko masipag din ng anak ko. Kung ikaw ay madiskarte, sabihin mo, oo, gusto ko madiskarte rin ng anak ko. Pero alam niyo po, mga kapatid, listen to me. Hindi lalaki ang anak natin na kasing tibay mo, kasing sipag mo, kasing responsable mo, kung hindi niya pagdadaanan yung mga pinagdaanan mo. Kasi kaya ka masipag, kaya ka responsable, kaya ka matibay, kasi ang dami mong pinagdaanan ng araw. Nahataw ka ng nanay mo. Napalo ka ng tatay mo. Nakaramdam ka ng gutom. Ba't ka nakaramdam ng gutom? Kasi mga kapatid mo, nag-aagawan kayo sa pagkain. Nakaramdam ka na tabi-tabi kayo sa kama. Nag-aagawan kayo sa kumot. Nakaramdam ka na tumigil siguro sa pag-aaral. Ang dami mong naramdaman. Siguro bata pa, nagtitinda ka ng bote, nagtitinda ka ng popcorn, nagtitinda ka ng bibingka. Nung bata po ako, alam niyo po kung ano negosyo ko? Nagpapa-arkila ako ng comics. Hindi ko naman magawa ngayon, wala nang comics eh. Ngayon, bibili ako ng comics, 25 centimos. Sasabit ko sa alambre, 10 comics. Puro funny comics. Tsaka Pinoy Classic, tsaka Aliwan. Meron ngayong mag-aarkila nun, jeez, babasahin niya. Babalik niya. So sa loob ng isang araw, nasambut mo na kaagad yung negosyo na yun, yung puhunan mo doon sa business na yun. Marami mo tayong naranasan ng bata tayo. Naranasan natin na maglinis ng kotse, ang dami natin naranasan. Alam niyo po, karamihan sa mga anak natin, sarap buhay. Karaniwan sa anak natin, paggising sa umaga, kukuha ng cellphone, magse-cellphone. Nang 2 oras. Tapos sasabihin mo, baba ka na, breakfast na tayo. Galit pa. Kain na naman, kain na naman. Kakakain ko lang kagabi, kakain na naman. Galit pa. Pinapakain mo na. At pagkatapos kumain, anong gagawin? Kukunin na naman yung cellphone. Iiwanan yung pinagkainan. Pag sinabi mo na, ligpitin mo yung lamesa, tapos magugas ka ng pinggan, sasabihin sa'yo, tatawag ako sa bantay bata. Oh, parang inapin mo pa dahil tinuturuan mo na magugas ng pinggan. Ang mga anak po natin ay lumalaki sa sarap. Hindi po sila lalaki na katulad natin. Hindi sila lalaki na katulad mo. Hindi sila lalaki na merong malalim na malawak na pangarap sa buhay. Bakit pa? Masarap na buhay ko ngayon eh. Sabi ng bata, okay na to. Tayo, nakaranas tayo na kumalaman tiyan. Nakaranas tayong masaktan. Kaya po,
Kami pong mga lalaki, mas predisposed po kami na yung anak po namin, palakihin po namin sa hirap. Palakihin po namin na matutong magbanat ng buto, tumayo sa sariling paa. Mas predisposed po kami sa ganun. Ang mga babae po, syempre, medyo, yung anak ko, yung tuhod mo madumi. Di ba? Meron pong ganun eh. Kaya alagang-alaga yung mga anak po natin. Pero kailangan po magtulong ang nanay at ang tatay para yung mga anak po natin lumaki po na katulad man lang po natin. No? I'm sorry to say that, hindi po ako naging prejudice. Pero alam niyo naman po, yung generation natin noon, tsaka yung generation ngayon. Ang generation po kasi ngayon ay maglalaba. Di ba? Minsan yung paglalaba, sabi, parang napakalaking bagay. Na naglaba ako, ha? Parang ganun. Wow! Naglaba! Paano ka ba naglaba? Kinuha mo lang naman yung marumi mo, inihulog mo sa washing machine, pinindot mo. Tapos kung medyo nakabili ka pa ng washing machine na medyo advance, pagkapindot mo, nagtubig na, nagsabon na, nagdowny na, at pagbukas mo, sasampay na lang. At kung kayo marangya sa buhay, pagbukas mo, tuyo na. Meron pang ganung uri ng washing machine, may dryer na nakasama, no? Pero yung sa'yo, medyo palibasa ay medyo naghihikahos, kaya pag bukas mo, konting sampay pa. Pero mahal pa rin yun, yung washing machine na yun. Sampay mo na lang. Yun ang pinakamahirap na trabaho. Nagsampay, hindi naglaba. Nung araw, paano ho tayo maglaba? Nung araw, yung mga bata ngayon, nasaan ba mga bata ngayon? Alam nyo ba ang itsura ng batya? Yung mga bata dyan, alam nyo ba yung batya? Tansan na malaki yun. Alam nyo ba yung tansan? Hindi na yata kayo nakakakita ng tansan eh. Yung batya, tansan na malaki. At meron yung kapartner, palo-palo. Yung parang ni Barok. Hindi nyo kakilala si Barok eh. Di ba? Magkano yung dalawang yan? Lalagay mo yung marumi, bubuhatin mo, lalagay mo sa ulo mo, pupunta ka sa ilog. Tapos pagdating mo sa ilog, doon ka ng palo-palo doon habang nagchichismisan kayo ng mga kasabay mo na naglalaba doon. Ibang-iba ho ngayon. Ngayon po, ang mga bata, di ba, pag hawak yung cellphone, magtatanong na lang. Kakausapin yung cellphone, sabi, hey Google, what is 3 times 5? 3 times 5, tatanong pa sa cellphone. Di ba tayo, kinukompute natin lahat yan. Iba na ho ngayon. Ang mga bata po ngayon, pinanganak na may kasamang cellphone. Kaya iba na po ngayon talaga ang mga bata. So tayo po, mga kapatid, sorry to say this, lalo na sa mga anak ko na nandito, ang goal ko ay pahirapan kayo. Sa ba nanay nyo? Dapat pareho kami ng goal eh. Para sa inyong kabutihan. Para sa inyong kabutihan. Kaya I hope tayo po nagkakasundo tayo dito. No? Yung mga anak po natin, turuan natin. Turuan po natin sila na magluto. Kasi kapag ka nag-asawa yan, magluluto din naman yan eh. Alam naman magpa-deliver sa food panda lagi yan. Di ba? Nagluluto rin naman talaga yan. Matuto maglinis, matuto maghugas, matuto maglaba. Kasi gagawin naman nila talaga yan. Maliban na lang kung mag-aartista sila na kailangan nilang, marami silang makukuha na katulong. So turuan po natin sila. Now, there's something wrong with the way our children are being raised today in this modern time. Lalo po yung mga kalalakihan, yung mga batang lalaki ngayon, parang there's something wrong that they are being raised. Yung pag puro basketball, puro ML, tapos, di ba, puro ganun. Tapos pag uwi ng bahay, ano sasabihin? Ano ulam? Tatanong ko ano ulam, maghuhubad ng mga maduduming damit, tapos ano ulam? Tapos pag sinabi mo na adobo, adobo na naman? Di ba, ganyan tayo eh. So, tayo po yun, let us teach our children to become mature by going through what we went through. Ayaw natin eh, kasi tayo na-trauma tayo eh. Ayaw natin sabihin ko, yung anak ko, ayoko lumaki. Ayokong pagdaanan niya yung pinagdaanan ko. Ayokong maranasan niya yung naranasan ko. Oo, kung yung mga negative na naranasan natin, hindi ka nakapagtapos mag-aral, kasi nagkaroon ka kaagad ng relationship, yung mga ganun, hindi niya dapat maranasan yun. Nag-drugs ka, umuwi ka ng bahay ng gumagapang dahil lasenggo ka, o kaya naubos yung kabuhayan nyo dahil sugarol ka, hindi nila dapat maranasan yun.
Pero yun yung mga bagay na natuto sa buhay, natutong magdesisyon, natutong ganto't ganyan, dapat po maranasan po nila yan. Importante po yan. At tayo mga tatay, alam niyo po, ang isa pa sa ating responsibility, una, bilang poste ng tahanan, ito po isang magandang responsibility natin na hindi po alam natin, na ginagawa pala natin, at ng mga kapamilya natin na ganun pala tayo. Tayo ay safety net. Safety net. Ano yung safety net? Nakapanood na tayo sa circus, di ba? Yung mga trapeze, yung mga nagsuswing-swing, naglipad-lipad, tapos salo-salo. Di ba? Napanood nyo yan sa circus. Bakit po ang tatapang nila? Na ginagawa nila yon? Kasi merong net sa ilalim. Merong net. Pag nagkamali sila, lalaglag sila sa net na yon, tapos tatalbog-talbog, tapos pagbagsak sa lupa, tada! Gaganon pa sila. Kasi may net. Kung wala kaya yung net na yon, lalakas kaya ang loob nila na magpa-tumbling-tumbling sa ere? Hindi, di ba? Ang mga tatay, trabaho po natin ang maging safety net. Ano ibig sabihin nun? Yung po mga anak natin, lumaki man yan, magkaasawa man yan, o kahit hindi, ano? Yung mga anak natin, ito po, lumalakas po ang loob nila na mag-eksperimento sa buhay dahil nandyan ka. Dahil nandyan ang tatay. Sabihin ng anak, susubukan kong magnegosyo ng siomay. Ay, nalugi ako. Okay lang, buhay ka pa rin kasi may tatay ka. May bahay kang uuwian, may magpapakain pa rin sa'yo, tuloy lang ang buhay mo kasi may safety net na sasalo sa'yo. Bibili kaya ako ng sasakyan. Ay, hindi ko kayang hulugan. Huwag kang mag-alala, nandyan ang tatay mo. Nandiyan ang parents mo, sasaluhin nila yan. Kung hindi man nila saluhin, ibebenta nila yan para sa'yo. Hindi pa rin ikaw ang gagawa ng paraan. Ang sarap pong mag-eksperimento kapag meron kang tatay na responsable. Ang sarap pong sumubok sa buhay ng maraming bagay kasi alam mo, may tatay ka na sasalo sa'yo anytime kung ano mangyari. Pero I've been saying, hindi ho natin alam yun. Hindi ho natin nare-realize. Minsan po ang tingin natin, ay mga tatay, ano lang yan eh. Trabaho na ng trabaho yan, trabaho ng trabaho yan. Uuwi ng bahay, tulog, nakalimutan na kami. Nakalimutan po natin yung pong presence ng tatay natin, nagpapalakas po ng loob natin. Dahil may tatay ka, alam mo, everything will be all right. Dahil meron kang tatay. Huwag naman po sana, pero para po doon sa mga nakaranas na mabiyuda, doon po sa mga nakaranas na mag-isa na lang po sila sa buhay, alam niyo ba, pag kinausap niyo po sila, sasabihin po nila, iba pa rin talaga kapag mayroong lalaki sa bahay. Iba pa rin talaga. Hindi mo mahigpitan yung tornilyo, hindi mo mabuksan yung ketchup, hindi mo mabuhat yung mineral water na tubig. No, pag meron lumipad na ipis, wala kang magawa kundi tumili. Iba pa rin talaga kapag meron pong lalaki sa bahay. Natutulog ka, biglang lumalangit-ngit yung pinto. Diba? Kung andun yung tatay, gigisingin mo yun. May maingay sa baba. Pero dahil walang tatay, magtatalakbong ka na lang, in Jesus' name, in Jesus' name. Yun na lang gagawin mo, in Jesus' name. Kasi walang tatay. Kaya, alam niyo po, minsan, okay magalit ha, minsan po ang mga tatay ang laging pinapagalitan sa bahay. No? Amen! Wala bang amen dyan? Minsan po, ang mga tatay ang laging may kasalanan. Paano ko nasabi? Kasi sila lagi nagsosorry. Diba? Eksperto na yan. Kabisado na namin yan. S-O-R-R-Y. Kabisado na po ng mga tatay yan. Pero ang mga tatay po, pag nawala, tsaka niyo po masasabi na ang laking bagay pala ng tatay ko dito sa mundong ito. So, tuloy po natin. So, by the way, nakakaawa ang pamilya na irresponsable ang tatay. So, sana po, kung ikaw ito, no? Sana po, pagbaguhin na natin. Mga tatay na malalaki ang tiyan, dahil lasinggero, no? Mga tatay na sugarol, walang trabaho, tapos babaero. Minsan di mo maintindihan eh. So sino pa yung mga walang trabaho? Sila pa yung babaero. Kala mo gwapo. Nang bubugbog pa. Meron po talagang ganyan. So, tingnan niyo po ako, mga nanay at mga anak.
kung ang tatay ninyo, right now kung ang tatay ninyo ay hindi lasinggero, hindi babaero, hindi nambubugbog, at hindi, hindi, at nagpapasok pa ng pera, praise the Lord na yan. Mag-praise the Lord lang kayo. Huwag nyo nang sabihin sa Kanya na sana dagdagan mo pa yung Huwag na awayin. Huwag na awayin kasi ginagawa niya yung best niya bilang tatay. O nagkamali siya, nag-toothbrush siya, tapos yung toothbrush tumapon yung bula, naiwan dun sa lababo, aawayin mo ba naman yun? Diba? Sa katapusan, magbibigay ng limpak-limpak na salapi sa'yo. Diba? Hayaan mo na yun, yung mga bagay. Punasan mo na lang, linisin mo na lang para masaya yung pong bahay. Okay, so tuloy po natin. Pangatlo, we trust God because we trust God to be persistent. Ang mga tatay daw po ay responsible, ang mga tatay daw po ay, ano yung una natin? Resourceful, at ngayon naman, persistent. Kasi po, yung binasa natin verse, ang sabi, napakaraming tao, pero nagpatuloy pa rin si Jairus. Tapos nung kasama niya si Jesus, ang sabi, patay na po anak ninyo, pero nagpatuloy pa rin si Jairus. Pinagtawanan sila, pero nagpatuloy pa rin si Jairus. Ang tatay po talaga, persistent. Mark 5:36, ngunit nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya kay Jairo, huwag kang matakot, manampalataya ka lang. Ang tatay daw po ay hindi dapat madaling ma-discourage. Hindi dapat mahina ang loob ng isang tatay. Dapat daw po matibay. Lalo ho ngayon, ilang buwan na lang, tuition fee na naman. Grabe ang tuition fee ngayon, ang mamahal na. Ngayon, alam ko na kasi may magka-college ako anak. Ganun pala kamahal ngayon. Nung araw, nung nag-college ako, ang tuition fee ko, 1,700 lang per sem. Ngayon, grabe na pala talaga ang tuition fee. Pero ano gagawin natin? Sabi mo sa anak mo, anak, mahal ang tuition fee. Huwag ka na mag-aral, ha? Ganun ba sasabihin mo? Hindi ho. Meron po ako isang kakilala. Valedictorian ng elementary. Valedictorian nung high school. Nung college, ang sabi po ng tatay niya sa kanya, anak, hindi kita kayang ipag-college. Tumigil ka na lang sa pag-aaral. Pinatigil sa pag-aaral. Pinag-Saudi. Nagpunta ng Saudi. Pagdating po ng Saudi, doon na siya tumanda. Pag uwi niya po dito, mga 50 years old na siya, may pera na siya, mag-aaral nga ako. Sabi niya, nag-college. At 50 years old, nag-college. Alam niyo po, gumraduate ng college, summa cum laude. Sabi niya sa tatay niya, Tay, sana ginapang mo ko. Sabi niya, sana ginapang mo ko. Valedictorian na elementary, valedictorian ng high school, kung iginapang siya ng tatay niya, summa cum laude siya nung college, siguro hindi lang Saudi narating niya. Baka kung ano-ano pa ang nagawa't nangyari sa buhay niya. Dahil lang hindi siya iginapang ng tatay niya. Dahil lang sumuko kaagad yung tatay niya. Na-discourage kaagad yung tatay niya. Yung mga dalaga dito, kung mag-aasawa kayo, wag lang gwapo hanapin nyo. Pero siyempre dapat gwapo. Kasi yung gwapo, pwede naman maging matibay loob nun eh. Pero yung hindi gwapo, kahit matibay loob nun, mahirap gumapo yun. So maghanap kayo ng gwapo na, matibay pa loob. No? Yun. Responsable pa, persistent pa, may pangarap pa sa buhay, resourceful pa. Pero kung napangasawa mo mayaman, okay, maghihirap din yan. Kung hindi naman yan maparaan. Napangasawa mo magaling mag-basketball, matangkad, ano ngayon mangyayari pag may problema na kayo? Ano gagawin ng basketball? Wala. So dapat po, mamili ka na ngayon pa lang sa mga papangasawa. Interviewin mo. Interviewin mo. Kapag ka nagkaroon tayo ng problema, anong gagawin mo? Interviewin mo para malaman mo kung ano magiging mga sagot niya. Napaka-importante po niyan. Alam niyo po ang isang words or phrase na I really hate to hear. Kasi narinig ko po ito sa isang tatay Linya niya po lagi ito. Hanggang sinabi ko na po sa kanya, alam mo, ayoko narinig yung mga words na yan. Napaka-defeating, napaka-defeated yung words na yan. Ito po yung sinasabi niya lagi.
talagang ganyan, wala na tayong magagawa. Meron ako isang tatay, nakausap ko po, yan ang kanyang bukang bibig. Pag may problema, ang sagot niya lagi, talagang ganyan. Wala na tayong magagawa. Sabi ko, hindi totoo yan. Hindi mo dapat tanggapin na talagang ganyan. At hindi mo dapat tanggapin na wala na tayong magagawa. Meron magagawa. Yun ang sabihin mo, merong magagawa. O yung word na can't, tanggalin mo yung T, magiging can. O, yan po yung maganda prinsipyo po natin. So, dapat po ang mga tatay, matapang. Dapat po ang mga tatay, matibay ang kalooban. Kaya po nakakaawa ang isang pamilya na madaling sumuko ang tatay. Nakakaawa po yung pamilya na may problema, ang gagawin ng tatay, maglalasing. Kasi may problema daw maglalasing na lang siya. Nakakaawa yung pamilya na may kilala po kong OFW, hindi ko naman talaga kilala personally. Natanggal po siya sa trabaho, abroad. Umuwi po sa Pilipinas. Alam niyo po, pag uwi sa Pilipinas, ang sabi niya po sa pamilya niya, tagal ko na nag-abroad, kayo naman magtrabaho. Hindi na nagtrabaho, nagpalaki na lang ng tiyan. Meron po talagang nangyayari na mga ganun. Nakakalungkot po yun. Tapos, paano mo babatiin yun ng Happy Father's Day? Lalapitan mo siya, Happy Father's Day, we love you. Pinabayaan kayo. So, mahirap po. So, sana po, walang ganon. At kung meron man pong ganon, alam na natin sa sarili natin, hindi natin dapat ipagpatuloy kapag meron ganon. At panghuli po, we trust Dad to bring home blessings. Okay, blessings. Si Jairus, kalat-kalat, hanap-hanap, pag uwi ng bahay, ano ang daladala? Blessing. Pag uwi ng bahay, ang daladala? Si Jesus. May blessing siya na daladala sa kanya pong pamilya. No? A successful father brings home blessing. Honor. Nag-uwi ng karangalan. Hindi yung kahihiyan ang inuuwi. Hindi yung sakit ang inuuwi. Ang inuuwi, karangalan. Pagdating sa bahay, meron siyang daladala. Mahal, meron ako dito. Employee of the month. May daladala. Meron ako kasamang gift check dahil dito. May daladalang honor. May daladalang promotion. No? May daladalang mga investments. May daladalang good news. Yun po yung maganda. Hindi yung pag-uwi ng bahay, mahal. Hanap ulit tayo ng bagong trabaho. Bakit? Natanggal ako sa trabaho, nahuli nila, nagnanakaw ako ng stapler. Hindi mo pinaligtas yung stapler, nahuli, tanggal sa trabaho. Yun ang ibabalita mo sa asawa mo. Naku, magpapasukan pa naman, natanggal ka sa trabaho. Ang matinong tatay, nag-uuwi po ng karangalan. At alam niyo po, kung meron hindi ko naman alam kung meron dito, no? Kung meron man po ditong sugarol. I hope wala naman. I hope wala. Pero kung meron mang sugarol dito, tigil-tigilan mo na yan. Bakit po? Kawawa ang pamilya kapag kasugarol ang miyembro, ang isang nanay o ang isang tatay. Kawawa. Lagi na lang kakaba-kaba yung pamilya na yun. May pang-enroll kaya ako? Ano kaya ulam namin? May ulam pa kaya? Ang tataka ka, pag umaga, binubuksan mo yung electric fan dahil mainit. Itong umaga na to, pag gising mo, wala na yung electric fan. Naisugal. Nabenta na. Kaya kung may sugarol po dito, tigil-tigilan nyo na po yan. Nasabi ko na po sa inyo, wala akong nananalo sa sugal. Bangka lagi ang nananalo. Laging panalo yan. So, stop that. So, another one, nag-uwi ng blessing, nag-uwi ng honor, at nag-uwi din ng healing ang tatay. No, hindi sakit ng ulo, hindi sakit ng kalooban. Si Jesus, ang daladala ni Jairus, healing, ang daladala niya sa pamilya niya. Na-encourage yung children niya. No, tayo po mga tatay, we have the power. Listen po mga tatay. We have the power to destroy our family. And we have the power to destroy our children. Tatay ka, hero ka Hero ka ng anak mo Tapos sasabihin mo sa anak mo, sana hindi nila ikaw naging anak ko. Alam niyo ba kung gaano ka basag, kadurog sa kalooban pagka narinig po ng anak natin yan. Kaya mabuti pa kumuha ka ng pamatpat, hatawin mo sa puwet. Kasi yung puwet, palagay ko po, dinisign ng Diyos talaga yan para paluin Kasi makapal yung balat niya yung puwet. No, kahit na anong palo mo, hindi mababali ang buto. Di ba? Talagang para nakadesign. Kesa naman, insultuhin mo. Kesa naman sabihin mo sa kanya na ang pangit mo,
Kaysa insultuhin mo, paluin mo na lang. Kasi po, mga anak po natin, para kang gumagawa ng sculpture, di ba? Sculpture. Kada pukpok mo na gano'n, yung sculpture kasi pag pinukpok mo, natapyas na yung bato, hindi mo na may babalik yun eh. So kada words na ginagamit mo, parang sculpture yan. Maganda yung word na ginamit mo. Anak, ano ka? I love you. So naayos siya, maganda. Pagkatapos mong tabasin yung sculpture na yon, eto na yung anak mo. Masterpiece yung nagawa mo sa anak mo. Pero kapag ka ang mga sinasabi mo, mali, pinanganak ka pa, mali. Di ba? Nilililok mo, wala kang silbi. Mali na naman. Nililok mo, minalas ako, ikaw naging anak ko. Mali na naman. Alam niyo, pag lumabas yung sculpture na yon, hindi siya masterpiece. Di ba? Mukhang demonyo ilalabas doon sa sculpture na yun. At sino may kasalanan? Yung naglilok. Tayo. So yung mga words natin, ingatan po natin. Kahit gusto mo sabihin, na ba't ka ganyan anak? 1 plus 1 lang, di mo pa alam. Kahit gusto mo sabihin yon, lunukin mo na lang. Lunukin mo na lang. At may pagkakataon para masabi natin yung siguro, pero sa tamang panahon. So magdala po tayo ng healing sa mga anak po natin and bring life rather than death. Now, bring Jesus in the family rather than Satan. Now, sabi nga natin last time, the enemy is fighting para makuha nila yung mga anak natin. Let us bring Jesus into the family. Introduce Jesus to your family. Teach them to have godly fear because it will minimize their chances of being troublesome, delinquent, disrespectful, and unloving. Sabi po sa Proverbs 22:6, train a child in the way he should go, and when he is old, he will not turn from it. As I close, mga kapatid, pag nagse-celebrate po tayo ng Mother's Day, di ba, we always honor our mothers. Sabi natin, kung walang nanay, di ba ang nanay, ang daming trabaho sa bahay, katulong, labandera, kusinera, kung ano-ano pa. Ang daming trabaho ng mga nanay, di ba? Alam niyo po, minsan nakakalimutan natin, ang tatay, marami rin pong trabaho. Palagay niyo, hindi po natin minsan nire-realize ano pa ang iba mga role ng tatay sa atin, sa bahay natin? Karpintero, tubero, electrician, ano pa? Tagatapon ng basura, basurero, security guard, driver, at alam niyo pa kung ano yung malala? Utusan. Utusan. Totoo po yan. No, pwede namang abutin ni nanay. Sasabihin pa, darling, pakiabot mo nga. Si darling, ito naman, kukuha naman siya. Yung mga bagay na kaya nang gawin, inuutos pa. Minsan po, mga nanay, pinipresyohan pa natin Magkano bayad sa katulong? 7,000. Magkano bayad sa labandera? 4,000. Magkano bayad sa ano? Dapat ang sweldo ko, 50,000. Yung sweldo, inakwenta pa natin Pero pag kinuwentahan po natin ng tatay, security, di ba, sa gabi, tatay ang magche-check kung nakasarado na ang mga pintuan. Pag may kumaluskos, tatay yung babangon. Security, pag meron nang aaway, tatay yung lalabas, bouncer pa. Magkano bayad sa security? Magkano bayad sa electrician? Magkano bayad sa karpintero? Magkano bayad sa ano? Alam niyo po, pareho lang naman yan Pero, si tatay, ginagawa niya lahat yon, tapos breadwinner pa. Of course, may mga babae naman na breadwinner. Pero si tatay ang inaasahan talaga na breadwinner. Kaya po ngayong Father's Day na ito, ngayong pong umagang ito, alam niyo po ba kung ano ang gusto naming marinig bilang mga tatay? Marami na hong bumabati sa amin sa lahat ng tatay dito. Happy Father's Day, kagabi pa, sa GC pa lang. Marami nang bumabati ng Happy Father's Day. Alam niyo ba kung ano gusto naming marinig sa mga asawa namin? At sa mga anak namin ngayong Father's Day na ito, hindi po I love you. Thank you. Ang gusto po namin marinig, thank you. I hope, mali ako. Sabihin niyo po kung mali ako. Gaano kadalas po kayo mag-thank you sa mga asawa ninyo? Yung mga anak, gaano kadalas kayo mag-thank you sa tatay ninyo? Gusto po namin marinig, thank you. Meron po kaming gustong marinig.
Yes, Dad, tama ka. Kasi lagi na lang kami mali eh. No? Gusto, na, gusto namin marinig, oo, tama ka. Gusto namin marinig yan. At ito pa, isang gusto namin marinig. Makinig po kayo makinig kayo. Alam ko medyo maingay yung mga bata. Makinig kayo. Ito pa gusto namin marinig. Dad, makakapagpahinga ka na. Dahil kumikita na ako. Bibigyan kita. At pagkatapos po namin marinig yan, thank you. Yan, gusto namin marinig yan, tama ka, yes, tama ka, tsaka makakapagpahinga ka na. Tsaka niyo po sabihin sa amin, I love you. Yun, ang tamang pagkakasunod-sunod nun. No? Hindi yung, Dad, Father's Day ngayon, I love you. Punta tayo sa SM, kain tayo. Pagdating sa SM, magbabayad yung tatay. Father's Day nga tapos yung tatay magbabayad. Di ba? Pero, di ba, at least marinig, sabihin nyo lang yun, Dad, okay, si Dad nagbayad. Thank you, Dad. Okay, kaya ba natin yun? Madali lang naman yun, later on. No? So, yun po yung gawin natin. So, purihin po ang Panginoon, magwakas po tayo sa panalangin. Ama namin, maraming salamat po sa inyo sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, dahil you revealed yourself to us as the Father. Nagpakilala ka po, Panginoon, sa napakaraming pangalan noong Old Testament. Pero noong New Testament, Lord God, nagpakilala ka bilang Ama. Dahil napaka-importante po ng role ng mga tatay at ikaw po ang modelo namin ng pagiging tatay. Dalangin namin, Lord, ngayon pong araw na ito, maparangalan po namin ang mga ama na inyo po pinagkaloob sa amin at nawa po, Panginoon, basbasan niyo po, Panginoon, ang bawat pamilyang kinakatawan ngayong umagang ito. Salamat po, Panginoon. We praise you. In the name of Jesus, we pray. Amen.